Ayan, hindi daw mahal. Affordable. Kaya magkita-kita po tayo sa Love Kimpao World Tour. Oh, ayan mga chika. So dito nga nag-invite ulit si Kimi, di ba? So habang nag-invite nga siya diyan, inaasar-asar pa siya, di ba? 2026 sa April 24 sa Redwood City sa Fox Theater. So ayan, unang-una diyan, Redwood City Fox Theater. Ang dami nagsabi mahal pero sold out na daw diyan. Oh, sold out. Mahal ba yan kung sold out kagad? Eh kung mahal yan, hindi sana walang bumili diyan. 'Di ba? Tsaka mga kachika, totoo lang ha, yung for all those bashers, tatandaan nyo, iba-iba ang definition ng mahal para sa mga tao. Iba-iba. Iba yung mahal sa akin, iba yung mahal sa bashers, iba yung mahal dyan, iba yung mahal dito. Kasi if you're a true fan, makikita mo ang Kimpao sa personal. Baka meron pang meet and greet session. Kahit magkano pa yan, oo-ohan mo yan, fan ka nun eh. So hindi mo masasabing mahal yan kung ang pupuntahan mo yung taong iniidolo mo, yung nagpapasaya sa'yo. Di ba? Ngayon dito sa iba, kaya nila sinasabing mahal, hindi naman sila fan talaga ng Kimpao eh. Bakit sinasabi nilang mahal? Hindi worth it pumunta dyan, sayang lang pera nyo dyan. Bakit? Kasi hindi naman talaga sila fan eh. That's simple. So, iba-ibang definition ng mahal sa bawat tao. Kaya, hindi nila pwedeng, sabi pa nga, minabasa pa ako, yung isang poster ng Love Kimpao World Tour, boboykotin daw. Boboykotin niyang Kimpao. Kasi di ba nagkaroon ng issue si Kimi doon sa PBB? Yung parang nanay daw nung isang PBB housemate doon na dinedma daw ni Kimi. So, merong nagsabi doon, boboykotin namin yung world tour nyo dahil si Kimi raw nambastos. Hello? Nambastos? Napanood ko yung video na yun, walang binastos si Kimi. Talagang limited lang yung time para interviewin nila yung magulang nung contestant, nung PBB housemate. Kaya ibinigay ni Kimi yung floor doon sa ibang mga PBB hosts. Kasi kung mahaba yung oras nila, malamang sa malamang makikipagtsikahan din si Kimi doon, di ba? So, ayan. Sabi ni Madam Rabilin Starkey, ayan. Ayan na si Madam Rabilin, nasa Colorado yan. Di yan mahal ang ticket. Gusto kong manood sa California basta may kasama ako mag-fly from Colorado. O si Madam Rabilin na yan, nandyan nakatira yan sa Colorado, USA. O, di ba? Alma Eugenio, mga basher kasi walang pambili ng ticket, idol. Tama ka Madam Alma. Pag walang pambili, pag inggit, bash na lang. Yan ginagawa nila. Hay nako, mga bashers ng Toxic Reporter demanding gusto na nila underestimate nila ang Kimpao, inggit sa ganap ng Kimpao. Hindi ba? Sabi pa nila, after daw ng Kimpao Love World Tour, wala ng Kimpao, tutuldo ka na daw yung Kimpao, tapos na yung love team. Ano yun? Last supper na ba yun after ng World Tour? Ayan. Luz Biminda Rapliza. Hello madam. Naku madam, napaaga ako. Sorry, may pupuntahan ako mamaya mga past 7. So I need to go a bit early. Okay. Sorry po madam, Luz Biminda. Sorry. Jeneline Alguno. Gusto ko ang DTT noon pero nung binash lang Kimpao, nag-unsubscribe na ako. Ako din. Ayan. So Madam Cheerful Dumplings. Hello, Chika Patrol. Good evening. Good evening din po sa'yo. Celestine Amore. Good evening. Madam, sorry napaaga tayo. Elena Hernandez. Good afternoon, Chika Patrol. Good afternoon din po dyan, Madam Elena. Ayan. Queen Catherine. Ako na-late si Queen Catherine. Ay, hindi late si Queen Catherine. Tama lang, napaaga lang tayo. Hello, Chika Patrol. At sa lahat ng Kimpao Ladya, nag-heart ulit siya. Minda Ariola. Why say overpriced? Hindi naman sila magbabayad. Para nga ni sa Canadians at Americans. O yun nga yung sinasabi ko Madam Minde, yung pinagtataka ko, yung mga Pinoy, sila pa yung nagre-reklamo, hindi naman sila pupunta doon. Di ba? Yung meet and greet na yon is dedicated mostly or specifically para doon sa mga kababayan nating OFWs or mga residents sa ibang bansa. Yun yung Kimpao World Tour. Bakit? Kasi madalas na nating nakikita sila Kimi tsaka si Paolo sa Pinas Di ba? Mga event nila, out of town event nila.
ang laki ng chances na yung mga Pinoy makita sina Kimi tsaka si Paulo. However, yung mga nasa labas like the OFWs and the residents of Filipino residents na nakatira sa ibang bansa, very slim yung chance na makita nila ang Kim Pao dahil malayo sila eh. So binigyan ng opportunity ng management, okay, yung ibang mga kababayan nating Pinoy na makita ang Kim Pao. And yun yung primary reason ng Kim Pao World Tour. Kaya wag masyadong entitled yung mga basher dito na kala mo sila yung magre-reklamo eh. Hindi naman sila pupunta, di ba? So, ayan. Kitty Bells. Ayan. Color violet na mga bashers. Alam sa ni Sir EJ, yung malaking pasabog daw ang Kim Pao, di daw pwede i-announce. Okay? So, ayan nga mga kachika, yun yung sinasabi ni Madam kanina. Irene Miguel, CAC. May nagsabi pa na una daw magbaba ng World Tour. May nagsabi pa na una daw magbaba ng World Tour bago sila. O ano? Ito, Zamsha Vol. Hello kachika sa pinakaabot ako sa live Kim Pao Forever watching from Sweden. Hello Madam Zamsha, layo niyan Sweden. Ayan. Emily Mendoza, morning dito sa amin sa Toronto. Good evening dyan sa Pinas. Oh, ayan. Good evening Madam Emily dyan sa Toronto. Shoutout sa inyong lahat dyan. Teresa Borca, bashers, wag na panoorin. Hindi sila kawalan. Ayun. So, mga inggit kasi mga bashers natin. Walang mahal sa amin Kim Pao, di ba? Sabi nga ni Sir EJ Kitas daw ng World Tour, baka dito sa Pinas naman. O, di ba? Yun nga sinasabi ko eh. Ang akin doon, ay by the way mga kachika, yung napanood nyo bang mga comment ni Sir Eric Jan Salot, yan ba yung live niya? Hindi ko kasi napanood yung live niya eh. Yan ba yung sa live niya? Madam Irene Miguel CAC? Hindi ko sure kasi baka yan yung sa live niya, hindi ko napanood. Ayan o. Hindi ko napanood yung live niya, sorry. Ayan, ilagay nyo na lang dito yung napanood tsaka napakinggan nyo para isi-share ko sa lahat nung hindi nakapanood. Okay? So, ayan. Ayun, may live siya kanina. Kaya pala. So, tingnan nyo mga kachika, ito yung magandang entertainment journalist, si Sir Eric Jan Salot. Di ba? No bashing. Talagang totoo lang kasi meron siyang alam. Di ba? Di yung kagaya nung iba, wala nang alam, sisiraan pa si Kimi tsaka si Paulo. Marami talagang napapansin at napag-uusapan ngayon tungkol sa ticket prices ng Kim Pao World Tour, lalo na't parehong sikat sina Kim Chi at Paulo Avellino. Tungkol sa isyong mahal daw ang ticket. Natural lang na may magsabi na mahal ang ticket, lalo na kung World Tour ito. Karaniwan kasing tumataas ang presyo dahil sa gastos sa international venues at production, mas engranding stage setup, lights at performances, special numbers o exclusive segments, limitadong seating, VIP at meet and greet packages. Bakit may mga fans na okay lang sa presyo? Support talaga sa tambalan. Maraming solid fans ang handang gumastos para makita sila ng personal. Experience over price. Para sa iba, hindi lang siya simpleng show, kundi once-in-a-lifetime experience. Quality expectation. Kapag mas mataas ang presyo, mas mataas din ang inaasahang kalidad ng production. Pero valid din ang side ng iba. Hindi rin natin maikakaila na may fans na gustong manood pero hindi afford ang ticket. Sa panahon ngayon, praktikal talaga ang karamihan. Kaya minsan nagkakaroon ng diskusyon online kung sulit ba ang presyo. Punto. Ang mas mahalagang punto, kung talagang malakas ang tambalan ni Kim at Paulo, susuportahan sila ng fans, mahal man o hindi. At kung talagang mataas ang demand, kadalasan nabebenta pa rin ang tickets kahit may nagsasabing mahal. Ibig sabihin, may market na willing magbayad. Sa huli, ang tanong, sulit ba ang experience para sa mga fans? Kung oo ang sagot ng mga manonood, ibig sabihin justified ang presyo.
Sa balitang mahal daw ang ticket sa Kim Pao World Tour ni na Kim Chi at Paolo Avellino, normal lang talaga na maging mainit ang usapan, lalo na't malakas ang hatak ng tambalan ni na Kim Chi at Paolo Avellino. Heto ang masasabi ko. Una, subjective ang salitang mahal. Para sa iba, oo, lalo na kung may iba pang priorities at gastusin. Pero para sa solid fans, hindi lang ito simpleng ticket. Experience ito. Makita mo ng personal ang iniidolo mo, marinig silang live at maranasan ang energy ng crowd, iba talaga yon. Pangalawa, kung world tour ito, expected talaga na mas mataas ang presyo dahil sa international production cost, mas malaking venue, travel at logistics, posibleng special segments o surprises. Pangatlo, kung talagang mataas ang demand, kadalasan nabebenta pa rin ang tickets kahit may nagsasabing mahal. Ibig sabihin, may market na willing magbayad. Pero may mahalagang punto. Dapat balanse pa rin. Kung may fans na hindi kayang bumili, sana may options tulad ng iba't ibang ticket tiers, student-friendly pricing, possible live stream option, future local shows na mas abot kaya. Sa huli, hindi masamang mag-react kung mahal para sa'yo, pero hindi rin mali ang mga fans na willing gumastos para sa kaligayahan nila. Ang tunay na sukatan dito, masaya ba at sulit ba ang experience para sa mga pupunta? Una sa lahat, kapag naririnig natin ang salitang mahal, automatic na nagkakaroon ng dalawang kampo, yung mga nagsasabing hindi praktikal at yung mga nagsasabing sulit naman basta para sa iniidolo nila. Normal ito lalo na't pinag-uusapan ng tambalan ni na Kim Chi at Paolo Avellino na may malakas na fanbase. Tanong, bakit may nagsasabing mahal? Hindi natin maikakaila na sa panahon ngayon, mas conscious ang mga tao sa gastusin. May inflation, may daily expenses, may pamilya. Kaya kung ang ticket ay nasa mas mataas na presyo, natural na may magtatanong, sulit ba talaga? May extra bang maibibigay ang show para ma-justify ang presyo? At valid ang mga tanong na yan. Hindi porket fan ka, kailangan mong pilitin ang sarili mo kung hindi kaya ng budget. Pero kung world tour, iba ang usapan. Kapag world tour ang concept, mas malaki ang production value. Hindi lang ito simpleng mall show o local concert. May gastos sa international venues, stage design at technical production, travel at logistics ng buong team, marketing sa iba't ibang bansa. Madalas, mas enggrande ang concept kapag world tour at kadalasan kasama sa binabayaran ng fans ay hindi lang performance, kundi buong experience mula sa stage visuals hanggang sa emotional connection. Ang power ng fandom. Ang tambalan ni na Kim at Paolo ay hindi basta love team lang sa mata ng fans. Para sa marami, may emotional investment na. Sinubaybayan sila sa interviews, projects, moments on and off cam. Kaya para sa solid supporters, ang pagbili ng ticket ay parang pagsuporta sa journey nila. May fans na handang gumastos, hindi dahil mayaman sila, kundi dahil pinaghahandaan nila ito. Para sa kanila, memories ang binibili, hindi lang upuan sa venue. Pero kailangan pa rin ng balanse. Bilang observer, masasabi ko na mahalaga pa rin ang inclusivity. Hindi lahat ng fans ay may parehong kakayahan sa gastusin. Sana may iba't ibang ticket tiers, student-friendly pricing, possible live stream option, future local shows na mas accessible. Kasi ang tunay na lakas ng fandom ay nasa dami at diversity ng supporters, hindi lang sa VIP section. Sa totoo lang, ang tunay na sukatan kung mahal ba ay hindi lang sa presyo, kundi sa value. Kung paglabas ng venue ay umiiyak sa tuwi ang fans, puno ng kilig at unforgettable memories, masasabi nilang sulit yon. Pero kung hindi ma-meet ang expectations, doon magkakaroon ng mas malakas na backlash.
Sa huli, ganito lang yan. Ang ticket ay produkto. Ang fandom ay emosyon. Kapag nagtagpo silang dalawa sa tamang halaga, panalo lahat. May ilan pang mahahalagang anggulo na pwedeng idagdag sa isyong mahal daw ang ticket ng Kim Pao World Tour ni na Kim Chi at Paolo Avellino. Una, market strategy at positioning. Kapag world tour ang branding, kadalasan talagang pinoposisyon ito bilang premium event. Ibig sabihin, hindi lang siya pang masa show. May target market talaga na kayang magbayad para sa mas intimate o mas engranding experience. Parte ito ng marketing strategy para ma-maintain ang value ng brand. Demand versus pricing. Kapag mabilis maubos ang tickets kahit may nagsasabing mahal, ibig sabihin may demand. Sa entertainment industry, ang presyo ay madalas nakabase sa perceived value at buying behavior ng fans. Kapag mataas ang demand, natural na tumataas din ang presyo. Psychological factor ng limited event. Ang World Tour ay hindi araw-araw nangyayari. May element ng exclusivity. Kapag alam ng fans na bihira ang ganitong pagkakataon, mas nagiging willing silang gumastos dahil ayaw nilang ma-miss ang moment. Social media pressure. Minsan nadadagdagan ng issue dahil sa online comparisons. Kapag kinukumpara ang presyo sa ibang concerts o fan events, doon nagkakaroon ng debate. Pero dapat tandaan, iba-iba ang production scale at concept ng bawat show. Long-term impact sa tambalan. Kung magiging successful ang tour, tataas ang market value ng Kim Pao bilang tandem. Kapag sold out at maganda ang feedback, mas lalaki ang opportunities, lokal man o international. Sa huli, hindi lang ito simpleng usapan tungkol sa mahal o mura. Ito ay kombinasyon ng branding, production scale, fan loyalty at market demand. Ang mas malaging tanong ngayon, magiging sold out ba? At ano ang magiging feedback ng mga makakapanood?